Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ame from Japan, Kabayan. Taurus, this reading is for you. Tingnan natin na iyong second half ng March 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang, general reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Hawakan nyo yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa barahang kapalaran ng tao. Gawin yung guide yung mga warning na pwede lumabas, hindi yung negative warning yon. Okay, ang hindi nyo kailangan mag-resonate sa reading natin, ang kailangan nyo dito is magkaroon kayo ng idea, magkaroon kayo ng awareness, change of decision, mga pwedeng maiwasan at iba pa. Okay? Para magkaroon ng mga positive outcome. Tingnan natin. Peace and harmony. Magkakaroon ng mga peace and harmony in some aspect of your life. Pwedeng sa kapatid, kasama sa trabaho, or sa pamilya. Or you want, no? Kasi this, parang ching, wake up call, something. Ako nakita sa iyo, and syempre magkakaroon na rin talaga ng recovery, no? Happiness and well-being. Also, nahando yung point, makakaramdam ka ng kasiyahan. And then, ang nakikita ko dito, may sneaky person. May tao dito na nagmamatsyag o may pagmamatsyag. Ikaw ito or someone is connected sa iyo o may tao nagmamatsyag sa iyo. Andun, especially when it comes sa pera, sa business, ganyan. O kaya basta mag-ingat kayo, no? Maaaring maling lang kayo. Ingat na lang din sa iba sa inyo. Or pwede rin na doon din sa point kasi meron tayong wind chimes. Ando yung point na pwedeng, halimbawa, you want harmony and peace. Kung sino man ito o kung saan man ito, pwedeng nahando yung point na nagpapanggap lang siya. Na okay, ganyan, calm, pero deep inside, hindi naman pala totoo. Peke, ganyan. And success. Yeah, may mga successful happening to your life sa nakita ko sa'yo dito, and then nahandun din yung pag-uusapan ka. May mga sitwasyon ng need to recover or mga recovery situation. Ako nakikita sa'yo, triumph over trouble obstacle. Nandun yung point na you know your target this time. Nakakita ko naman sa'yo dito, no? Handun pa rin yung hope kasi we have the success and the eagle. Handun naman din yung hope na gusto mo talaga na magkaroon ng successful. Siyempre, lahat naman tayo gusto natin ng successful sa buhay. Pero when it comes to eagle kasi is, you need to focus and know your target, no? Kumbaga, di ba, yung mga eagle, kahit nasa taas yan, kahit yung maliit na daga, nakikita nila yan. Kumbaga, ang linaw ng mata. Kailangan mo rin na you need to open your eye din, sa ibang aspeto ng buhay mo. Kumbaga, linawan mo yung isipan mo, linawan mo yung mata mo. Huwag ka lang maging silent mode or huwag ka lang magbubulag-bulagan, mga ganong sitwasyon. Di ba? Sabi ko sa'yo Psychic ability, trust your intuition. Yeah, may mga iba sa inyo kasi malakas yung pakiramdam nyo, malakas yung instinct nyo, or we have a psychic ability, no? And then, siguro nahando yung point na may mga mararamdaman ka na panganib, may mga mararamdaman ka na malilinglang ka, may mga mararamdaman ka na itong tao na to nagsisinungaling to sa akin, may balak itong tao na to nagpapanggap ito, and you need to trust your intuition din, no? Mag-ingat din kayo pagdating sa mata. No, pwedeng handyan yung point na pwedeng mas lumalabo yung mata nyo this time, or may mga need to recover when it comes to mata, mapuwing, huwag naman sanang mabulag, may katarata, may mutain, magka-sore eyes, mapapasukan ng kung ano-ano man yan, o kaya naman kung kasi we have the success din kasi, the star and success, ano yung point na may mga problema sa matas kasi iba, no? Yan, ingat na lang din kayo. Ikaw or someone is connected sa'yo kasi nandun yung si peace and harmony. And March. Pwedeng March is may kakilala ka na March ang kaarawan. Also, March is a 3 minutes, 3 hours, 3 days, 3 weeks, 3 months. Or by March mismo, may mga lungkot ako na nakikita sa iyo. May mga worrying situation ako na nakikita dito, no? May mga situation na gusto mo talaga ng peace and harmony. Siyempre, natural sa buhay natin yan. Pero dito kasi may problema.
Ibig sabihin, may magaganap na sadness or may mga problema na pagdadaanan. Pero sana, you need to open your eyes dun sa sitwasyon na yun, no? Kumbaga, wag mo lang hahayaan na mas stagnant ka doon or mas stagnant yung sitwasyon na yun, dun sa part na yun or sa sitwasyon na yun. Kasi kailangan siya na successful. Money, property through inheritance, winning, or windfall. When it comes to, may mga pag-uusapan kayo related to a pera, family matter, property, kayaman, yan, mga mana, mga territorial, mga ganyan, no? Bahay, lupa, pwede may mga o pera, actually, pera and family matter ito, no, sa iba. Maraming mga pag-uusapan kayo na sitwasyon, pwedeng nahandun din yung point na pagdating sa March and boat, sorry ha, kasi hindi ako ganun kaano, yan, maaari nahandun may mga problema pagdating sa family. Sana open your eye, huwag ka lang din magbulag-bulagan kasi you want to success naman yung sitwasyon, di ba? Something need to heal when it comes in this connection, no? Pamilya man yan or connection. Pwedeng sa health issue, no? Pagdating dito, pwedeng nahandun din yung point na health issue situation. Yan, kung may mga health issue situation kayo at may mga tao na panghabang buhay na gamutan, you need to be focused or maging focus ka doon. May nakikita akong tao na may sakit sa bandang tiyan. Hindi ko alam kung sisikmurain ka, may sakit ka ba sa tiyan, nagliliyab tuloy. Naghihilab ba yan? Or kung sa babae, menstruation, may mga ganang sitwasyon. Ano? Basta kung ano man yan, mag-ingat kayo sa health issue nyo. Magkakaroon ka daw ng dissatisfaction with life. Pwedeng ito isa family, pwedeng sa karelasyon, pwedeng sa kasama sa trabaho. Yan, magkakaroon ka ng mga ganyan. Complicated situation. Sana, habaan mo na lang yung pasensya mo. Siyempre, kumbaga, nahandun din yung eagle kasi, ang sinasabi rin dito, you need to speak out din. Kung kailangan mo magbigay ng opinion or kailangan mo magsalita din, di ba? Gawin mo. Or kailangan when it comes to eyes and the eagle, handun yung point din na enlightenment in some aspect of your life if you want to success talaga. Diba? Depende yan sa'yo. Tingnan natin ang iyong energy. Anak, wag ka dyang sa ulo ni mami. Energy ni Taurus. Dalawa agad, universe. Okay. Isa lang kuhanin ko dito. Naman ay lumabas eh. Okay, when it comes sa iyong energy. Pwede sa energy mo, masaya naman ako nakikita dito. Handin yung pleasure, kasiyahan, handin yung kasiyahan, handin yung saya. You feel blessed. Actually, ano, pagdating sa situation where you feel blessed or nahandin din yung point na maaring blessed ka sa mga tao na mas bata sa'yo, pwedeng anak mo, pamangkin mo, karelasyon mo man ito, ganyan. No? Eh, kasi handito na kasi si family, maybe you are blessed, lalo na sa family mo, kasi nahandin yung stability, or you thinking about stability dito sa situation, energy mo rin, alam mo yung handun ka sa point na nagkakaroon ka naman ng mga plano o may mga plano akong nakikita sa iyo this time. Yun nga lang, may hindi lahat kasi is good. Pero ang nakikita kasi dito sa iyo, meron kang mga burden na pinapasan, ano? Kumbaga nahandun pa rin yung burden o may mga struggle or problem ka pa rin na naiisip o may mga darating pa talaga na problem sa iyo dito. Kumbaga nahandun din yung pananahimik, no? Siguro may mga time na mananahimik ka or magiging tahimik ka. Halimbawa, kahit gusto mong makapag-away, gusto mong magsalita, gusto mong magbigay ng opinion, siguro tatahimik ka na lang. Kumbaga is, maaaring magkakaroon ka ng pagpipigil. Kanya sa iba sa inyo. Sa nakikita ko sa'yo dito. Meron ditong ano o mas bata sa'yo. Hindi ko alam kung parang may ibibigay sa sa'yo. Hindi ko alam kung ano. Pwedeng offering something or ikaw ang mag-o-offer sa kanya. Parang ganun. Parang may offering ako na nakikita sa'yo. Or maaari na doon sa point na mayroon siyang apology situation. Ano para tingin kay? Or ikaw ito sa kanya?
Dito may mga idea ka naiisip mo. Parang idea or opportunity na you want to create. Parating. Ano po yun? Bakit? Bakit? Parating? Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo, may lungkot ka raw na mararamdaman. Pwedeng sa isang babae or pwedeng nahandoon sa point na magkakaroon ka ng sadness kasi may mga complicated situation na magaganap. May mga struggle. Ganun. May parating sa iyo is also there's a lack of clarity situation. There's a feeling emotion or may mga lack of clarity ako na nakikita sa iyo. Halimbawa, may mga bagay ka na gusto mong aksyonan, gusto mong itama, pero wala kang kasiguraduhan doon sa bagay na yon, no? Or hindi ka sigurado. Yan, may mga bagay ka na gusto mong sabihin, pero pwedeng napipigilan ka, tulad ng sabi ko kanina. May tao, parating sa'yo, may taong iiwas no? Pwede ikaw yung iiwas or siya yung iiwas sa'yo. Hindi ko lang alam kung this is babae or lalaki. Isa lang naman doon, di ba? Isa lang naman din doon yun. Yun na nakikita ko. Kung sino man siya, basta may pag-iwas ako na nakikita dito. And then also, ang nakikita ko rin dito is pag-uusapan ka, Taurus. Yan. Pag-uusapan ka raw, magkakaroon din, ang parating siya, magkakaroon ng mga dealing. May dealing, collaboration, or may mga recognition. Bakit may frustration ka pala? Magkakaroon ka daw ng frustration in life. Parang may mga sitwasyon na magja-jungling ka or may mga sitwasyon na magkakaroon ka ng mga back and forth situation. Ganyan. Hindi ko alam what way Pwedeng sa family mo, pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa mga tao na gusto mo. Pwedeng halimbawa, may gusto kang kausapin, may gusto kang i-move, may gusto kang action na, may gusto kang puntahan. Magkakaroon ka ng either magba-back and forth ka do, gagawin ko ba, hindi ba, actionan ko ba, sasabihin ko ba. May mga ganun sitwasyon, magja-jungling ka. Or sa iba sa inyo is may union. Magkakaroon ng mga union. Pwedeng sa family situation, pwedeng ganun. Yan. Bakit magkakaroon daw kayo ng pag-uusap talaga related to territorial? May tao na mag-another path. Hindi ko alam kung if this is you, if there is someone who's connected sa you is may another path siya or meron siyang new path na tatahakin. Hindi ko alam kung aalis ba siya sa poder mo, lalayo ba siya sa iyo, or ikaw ito sa kanya. Ganun. Or meron siyang tatahakin na bago. O may itatry siya na bago. Yun na nakikita ko sa kanya. May ganun. May tao ko nakikitang ganun. Tingnan natin. Dapat mong iwasan. May dito, lungkot na. Bakit may sakit ka ba? Kasi parang, hindi ko alam kung you feel drained or may sakit ka ba? Kasi medyo low yung energy na nakikita ko sa iyo o malungkot ka lang. Or baka pwede rin pagod ka, no? Dito sa sitwasyon. Medyo low vitality kasi nakikita ko sa iyo. Sana ingatan niyo yung sarili niyo. Dapat iwasan. Taurus. Galing ng anak ko Tumeteknik yung anak kong isang dilaw. Okay, dapat nung iwasan, Taurus. Dapat mong baliktad pa. Dapat mong iwasan, syempre, yung hindi ka makapag-let go. Ganyan. Iwasan mo rin yung mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo na hindi umalis o lumaya o bumitiw sa isang sitwasyon mo sa buhay mo na sa tingin mo is mawawala ka sa direksyon na yon. Or nahandun din yung point na hindi, you need to be aware din. Iwasan mo na hindi ka maging aware sa lahat, as in sa lahat ito, no? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo.
Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng bagong strategy, mga bagong plano, or baguhin yung mga pananaw mo sa kinabukasan this time. Iwasan mo syempre magkaroon ka ng self-limiting into yourself. Kung may mga bagay ka na gusto mo talagang gawin, gawin mo. Sabihin, gawin mo. Opinion, sabihin mo. Actionan, gawin mo, no? Huwag kang magkakaroon ng self-limiting sa sarili mo, and do not do things na it's pointless, no? Parang nahando yung, kumbaga, nagsasakripisyo ka sa isang sitwasyon mo sa buhay na parang walang kabuluhan. Iwas ka na lang sa ganun, no? Kung hindi rin naman talaga makakatulong sa'yo. Siyempre, you not to trust to your intuition. Sa nakita ko dito sa'yo, umiwas ka sa mga tao na hindi maaasahan o hindi makatotohanan. Too much responsibilities in life is not needed. It's not needed talaga, ate. Pero nasa sa inyo pa rin yan. Kung kaya nyo naman, why not? But you need to be very careful lang din sa sarili nyo, di ba? Be responsible lang din sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Yun, kung may mga bagay na kailangan ayusin, ayusin. Yun ang pinaka-the best sa lahat. May mga bagay na kailangan ng transformation, gawin. I-renew. Yun. Alam mo, may paglipat. May lilipat, kapamilya, lilipat ka ba? Ng trabaho, bahay, place, may paglipat pero may lilipat o may paglipat? May pagtatapos na magaganap sa iyo, May matatapos. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kung single ka. Okay, kung single ka, may makikilala ka na taong mas bata sa'yo, vice versa. Yun na nakikita ko dito. Pwede rin na may nakakausap ka na or may makakausap ka by the internet sa iba sa inyo. Medyo magkaiba kayo ng edad. Sa iba dito malayo. Sa iba naman dito is maybe hindi man siya malayo, is may pagka immature yung tao na yun or ikaw ito yun. Yun na nakikita ko dito. Ate, kung iba dito LDR o iba sa inyo talagang makikilala mo talaga siya by Pero mag-ingat ka na lang. Huwag ka na lang pabigla-bigla din kasi sa mga single dyan. Kasi siguro nga kasi bago pa lang kayo, getting to know each other, kaya nakikita ko may boundaries pagdating sa connection. Ingat na lang. Ay, hindi kayo. Magkakahiwalay kayo. As in. O, di ba? Inalisan ko na talaga kayo ng ng pag-asa sa buhay, di ba? Ganito talaga si ate. Pero sa inyo pa rin 'yan. Basta as long as maingat ka, di ba? Nasa iyo naman 'yun eh. Anything, everything can change. Sabi may ganun si ate. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, oo, yes, kasi why? Nagkaroon ng pagsisinungaling pagdating dito sa connection na ito. No, nandun din yung point na wala na no? Ang gulo ng sitwasyon, naging moody yung situation, naging bitter ang isa, handun yung point na nagkaroon ng mga emotional manipulative, hindi pinahalagahan yung pagmamahal ng isa, andun talaga yung struggle, nagkaroon ng jungling, at andun na, may may nalaman ka rin sa kanyang katotohanan, or vice versa, kaya na sobrang stress, pero isa dito is still spying, or andun yung point na maaaring nakakausap kayo, or sa iba is nahahatak pa rin ang isa sa inyo sa nakaraan. Third party to. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is separated na talaga, ayun na nga, separated yun, no? Kung kayo is connected na walang, sa may mga third party, alam nyo na yung gagawin nyo dyan. Diba? Alam ko na you value this person, pero kung nandun ka sa point na nasasaktan ka na, diba? Hindi ko naman sinasabi na hiwalayan mo, wala na kung may anak kayo. Ang the point kasi is, isipin mo rin yung sarili mo. Don't focus sa sadness, no? Focus to yourself. Yung iba dito, siguro yung may mga third party, you don't know how to proceed. If you take it action or not, if you want to stay or you want to go. Nagkakaroon ka pa rin ng paghihintay or doubt sa sarili mo, no? Hindi mo pa rin alam
kung ano yung decision making na gusto mong gawin sa inyo. Pero handun na kasi yung boundary pagdating to sa connection. Pero ikaw na lang din yung mag-ano nito, no? Mag-handle nito. Kung kaya mo pa, why not? Pag hindi mo na kaya, cut it. Ganun lang. Diba? Or kung hindi mo siya makat, dahil may mga dapat na responsibility sa isa't isa. Kasi wala na rin kasing pagmamahal ako nakikita eh. Pero, syempre, mag-focus ka sa sarili mo. No? Yun. Kung kayo naman is walang third party, kung wala kayong third party, hindi ko alam kung bakit, kung matagal na kayo nito, kung matagal na kayo dito, isa dito sa inyo is, nahandon pa rin siya, they try to make it balance this connection. Nahandon pa rin siya sa sitwasyon na, kung matagal na ito, isa sa inyo matalak, or masalita. Or kung bago lang kayo nitong tao na to, nahandon pa lang kayo sa point na nagkakaroon pa lang kayo ng pagsisiyasat sa isa't isa, no? Ganun. Kaya nahandon pa yung boundary and protection ng isa sa sarili. Yun ang nakikita ko dito. May mga bagay pa rin na nakapagpapahatak sa nakaroon o nahandun yung worrying when it come in this connection sa iba sa inyo. Yun. But you value this person. Pero hindi ko alam, may something talaga. Sana hindi kayo mag-away. Kasi may mga pag-aaway akong nakikita dito. Or hindi pagkakaintindihan. Pwedeng nahandol lang sa point na sa iba hindi man doon nasa point na yun, nalilito lang siya. Kung totoo ba talaga itong nararamdaman ko, mahal ko ba siya, gusto ko ba siya talaga ba, dapat ba siya, pwedeng nandun sa point na yun. Ate, mahal ba ako niya? Hindi ko nakikita na mahal ka niya dito, pero dito sa sitwasyon, it's no. Sa nakikita ko, hindi pa. Kung ano kung bago kayo, siguro hindi pa talaga. Diba? Kung matagal na kayo, siguro handun yung kapalagayan, napalagay na kayo sa isa't isa. Pwedeng nandun sa point na yun. Pero dito kasi sa sitwasyon mo, is may tao kasi rin na nakikita ko na ayaw niya magparaya or nahandun yung may blockage when it comes disconnection or may tao na hindi pwede pagkatiwalaan at hindi pwedeng asahan. Anak, baba ka muna, anak. Parang may tao din na walang pakialam. Kung masasaktan ka ba or hindi, o may masasagasaan ba or hindi, mga ganyan. Your money. Okay, pagdating sa iyong money. Pagdating sa money mo, ang gulo nagulat ako dun Sa pagdating sa money mo, ate nagsasucess ba? Hindi ko pa nakikita siya nagsasucess. Oo, nahandun yung pag-iilusyon pagdating sa money, pero hoping mas maging mahigpit ka pa pagdating sa money mo. May mga tao kasi na nagba-backstab o may pagba-backstab na magaganap o nagaganap na sa iba pagdating sa pera. Kumbaga, handun yung pangliling lang, Ingat na lang din sa situation mo dito. Kumbaga, basta pagkadating sa pera mo, ingat ka. No? Alam ko na marami kang gustong bilhin, marami kang gustong maganap o mangyari, pero alam mo yun yung hindi pa ganun kasapat. No, pwedeng hindi pa ganun kasapat kasi kulang ka sa pera, sa budget, o kaya may mga bagay ka pa na inuuna bago ang iba, bago yung sitwasyon na yun, bago mo kuhanin o bilhin yun, o bago mo i-force yung isang bagay, isang sitwasyon, pwedeng nando sa point na yun. Basta, as long as magiging organized ka, it's good. Ang nakikita ko sa'yo dito, yan. Kasi we have the 10 of Pentacles din naman sa nakikita ko dito, no? Andun yung point na darating yung time, siguro before ending of this year, 2026, magiging mas masagana yung kaperahan mo this time. May nagpapagawa ng bahay, paparenovate ng bahay, bibili ng bahay, may ganun ako, may bahay situation ako na nakikita sa iyo. Ay, ano ba yun? Yan, tingnan natin ang ano. Anak, baba ka muna. Advice. Alam mo, may papers and documents ka daw na asikasuhin? Or dapat mong asikasuhin? Di ba may nakikita akong pupo?
Advice. Okay, pagdating sa, ay, we have the 7-7. No? Tatlo na yung 7 mo. 7-7-7. Okay, pagdating sa advice. Pagdating sa advice is huwag ka daw magiging magmamadali palagi. No? Kumbaga, is kailangan mo daw mag-trust sa intuition mo, to make a choices right, be patient din, para maging hindi magkaroon ng messy. At saka syempre, try to make it balance and try to analyze, try to progress, or may mga bagay kaya kailangan talaga ng strategy. Ang sinasabi dito, magkaroon ka daw ng controlling, focus, sistema sa buhay, or kailangan mo talaga ng determination, sa buhay. Gamitin mo daw yung talino mo, yung karunungan mo to clarity the situation. Maging matatag at mas maging malakas o mas maging, ano tawag dito? Maging tumayo sa sarili. Alam ko naman tumatayo ka sa sarili. Kumbaga na yung controlling and focusing sa situation mo. Magkaroon ka talaga ng structure or magkaroon ka ng instruction or sistema nga tulad ng sabi ko kanina. Tandaan mo palagi na ikaw, you are the boss or you are the controller of your life. Nobody can control you, kaya wala kang dapat sisihin kung ano man ang maganap o mangyari sa buhay mo kasi ikaw at ikaw pa rin naman talaga ang magdedesisyon at the end ng situation mo. Kasi ito, nangyari ito, kasi siya kasi ganyan. No. Ikaw pa rin ang magde-decide noon. Ikaw pa rin ang magiging responsibility dun sa magaganap o mangyari sa buhay mo. Kaya, kailangan mo talagang gamitin yung wisdom mo, no? Yung karunungan o katalinuhan mo sa buhay. Maglagay ka ng maging matatag, magkaroon ka ng sistema sa buhay mo. Is the best. Arigato namaste, God bless.